Agad na nag-viral ang bagong post ni Vice Ganda sa kanyang ex account na kung saan ay tila may pinatatamaan ito. Walang nabanggit na pangalan, ngunit alam na ng publiko kung sino ang dalawang tinutukoy nito sa kanyang post. Walang iba kundi ang mga Showbiz Now na host na sina Christopher Min at Romel Chica. Ayon sa ilan ay tila buwelta ito ni Vice Ganda sa mga host dahil sa patuloy na ginagawan umano ng issue si Vice Ganda sa kanilang programa. Ilang araw matapos na pumirma ng kontrata ang Showtime sa GMA Network. Para sa kanilang collaboration ay binalikan ni Fermin at Romel ang mga sinabi noon ni Vice. Na ayon nga sa mga ito ay tila minamaliit noon ni Vice Ganda ang nasabing network noong hindi pa napapasara ang ABS-CBN. Ngunit dahil sa pagkawala ng dating istasyon ng It's Showtime, nilipat na nga ang noontime show na It's Showtime na pinangungunahan ng Vice Ganda, kaya tuloy binalikan ni Romel at Fermin ang lahat ng mga salitang nabitawan noon ni Vice tungkol sa network. Ayon sa dalawa, isa lamang si Vice sa magpapatunay na walang permanente sa mundo. Kaya naman, dapat pag-iisipan muna umano ang lahat ng ilalabas na salita bago ito bitawan dahil hindi natin masasabi ang panahon. Katulad na lamang ng nangyari sa ABS-CBN Network sa mga programa nito na kung saan ay nakikibahay na lamang umano ang mga ito sa kung saang-saang istasyon. Diyan, medyo naghahalak-halak pa tayo, tawanan, di ba? Biruan. Pero sa susunod po naming paksa, mga kachika, syempre seryoso po ito. Syempre alam na po natin na ang paghaharap po sa katanghalian tapat ng mga noontime shows na Itbulaga at It's Showtime magsisimula na sa April 6, Sabado. Ay, oo. Eto na yung doon na nakuha na sa bardakulan na yan. Alam mo, tama yung punto mo yung sinasabi mo sa amin kanina na oo, healthy competition, pero hindi natin tiyak, hindi natin hawak ang panahon kapag talagang naglalaban na ng puputan talaga sa ende. Oo, hindi na pati sila mismo, hindi nila mapipilan ang emosyon lang na mag-react sa lahat ng maririnig nila mula sa kabila. Ganun yun eh. May sasagot at sasagot. At saka lahat pinaghahandaan talaga dito. Totoo yan. At kailangan babantayan ang kanilang mga programa para walang makalusot. Correct. Kasi sabihin nila, ito na yung the moment of truth. Ayan, the moment of truth. Diba? Ito yung malalaman na kung sino talaga. Kung sino ang sino. Diba? Correct. Nalulungkot lang ako. Kasi syempre, ABS-CBN at saka GMA7, TV5. Diba? Noong kasagsagan ng kapangyarihan, sabihin na natin kapangyarihan, noong kasagsagan ng kapangyarihan ng ABS-CBN, sila yung kinikilala na number 1 station. Kiniklaim nila na number 1 station sila. Na kiniklaim din ng GMA7 na silang number 1. Oo. Ngayon. Doon pa lang, meron ng na ayaw nilang umamin sa isa't isa na ako number 1, kami number 1. Walang may gustong magpatalo. Oo, walang gusto maging number 2. Pero tingnan mo, no, kung magbiro ang kapalaran, number 1 station ka, tapos ngayon, nakikisuko ka sa mga istasyon na dati kinakalaban mo. Ayun. Nakakalungkot, Oo. At nakakaano, yung bang yung hiya, parang itatago mo yung ulo mo. Ako nga ang dami ko nakakausap na nilunok ng ABS-CBN ng lahat. Ang right, lahat, para lamang mabigyan ng trabaho, of course, ang kanilang mga artista, ang kanilang mga kontratadong personalidad, na tama rin naman po. Pero may binabalikan nga po kasi ang ating mga kababayan, yung pagsasabi nila noon na sila ang number 1, pinakamakapangyarihan silang network. Tapos ngayon, pati sa A to Z, sa TV5, sa GMA7, nakikisukog na lamang sila sa payo. Iba ang kapalaran magbiro. Oo, ito na yung sinasabing singil ng kapalaran. Yan nga, di ba? Yan yung sinasabi ko nung pa, di ba? Pagka singiling ka talaga, lahat mawawala sa'yo. Hindi mo yung ginaganuhan mo, di ba? Mawawala talaga lahat yung kaya ito yung nangyari sa kanila. Sino mag-aakala kung nangyayari sa kanila ang ganitong kapalaran? Diba? Tapos ang sentro ngayon ng mga pitik, ng mga bashing, si Vice Ganda. Natural, siya kasi yung leader ng grupo ng It's Showtime. Natural sa kanya ang sikwat, ang suntok, lahat sa kanya. Siya ang boses bali ng Channel 2 eh.
ABS-CBN. Nang It's Showtime. Nang It's Showtime. Oo. Kasi talagang siya yung, hindi ko alam. Siyang spokesperson Oo, talaga. hindi ko alam kung saan nanggagaling yung galit niya. Samantalang, di ba sinasabi na, nanggaling din naman siya sa GMA. Oo, pero Ay, parang oo. dininay niya yun eh. Oo, hindi siya grateful. Oo. At saka eto sinasabi niya ngayon na sumadsad daw po ng gusto ang kanilang istasyon. Napakasadsad, pero heto daw po ang GMA7, nag-abot ng kamay sa kanila para sila ay iangat. At hindi lang daw po nag-abot ng kamay, kundi nagbukas pa ng pintuan para sila ay ibangon. Oo. Gusto ko lang sabihin na bago ang GMA7, TV5 muna. Ay, oo, Nagbigay sa tama. kanila Oo ng naman. pagkakataon na maka-ere. At never nila nasabi yan, ha? Oo, hindi niya Pinag-post sinabi sila sa yun. TV5. Siguro ay kinasasama ng loob ni Vice. Ito, hindi niya maaaring ikaila ito. Na nung pumasok ang Itbulaga sa TV5, ay kinausap naman sila ng pamunuan ng Signal at ng TV5 ng Media Quest kung paano ang gagawin sa pagpasok ng Itbulaga. Hindi naman sila basta tinanggalan na lang ng papel. Hindi naman sila basta pinaayos. Oo. Pinapili sila ng oras kung saan sila dapat ilagay. Pero hindi nila tinanggap yun. Hindi, Diba? ayaw nila. At kung karapatan naman ang pag-uusapan, mas may karapatan naman ng TV5 at si Sir Manny Del Pangilinan na pumili ng kung sino ang yayakapin ng istasyon. Sila ang may-ari. Ay, siyempre naman. Nakikisukob lamang itong ABS-CBN. Correct. Diba? At saka wala naman sila masabi kasi tapos na yung kontrata nila eh. At saka, hindi sila pinabayaan. Kaya nga Oo. sinabi ni Sir MVP no na hindi kami nagkulang Tama. sa ABS. Diba, sabi niya. Nakakalungkot lang At ngayon, ang lahat halos ng mga vlogs, ang social media, punong-puno po ngayon ng mga bashing kay Vice dahil po, para siyang kinukumpara ngayon. Inalis na kay kabayo diba? Pusa. Ay, Pusa na raw siya. sana. Oo, kasi nga raw, lahat ng sinabi niya noon ay kinain niya ulit. Lahat ng isinuka niya ay kinain niya ulit. Babalik. Ganun ang pusa, diba? Hayop na kumakain ng sukal, pusa lamang yan. Di ba? Kaya yun yung ibinabalik sa kanya ngayon. Dahil ang dami-dami niya kasi nasabing hindi maganda sa GMA7. Oo, at saka napansin pa masyadong big deal sa kanila to. Although, totoo namang big deal to, pero yung OA, in-OA yan pa kasi nila lalo. Oo, at saka tawag sa kanya ngayon ay CPCP. Parang CPCP, di ba? Napaka-CPCP mo ngayon. Samantalang dati, kung pagsalitaan mo ng GMA7, parinig ka, parinig o ano-ano mga pinagsasasabi mo. Kaya mahirap iiwan ka ng masasakit na salita na maaaring iba to pabalik sa iyo. Correct. Yun. Diba? Yun lang ay sabi ng iba na dapat, kung alam mo dapat huwag ka magbibig ng salita na nakakasakit doon, lalo na sa kalaban mo. Diba? Kasi pagka oras na mag-ano yung kalaban, bumaliktad ang bola o kapalaran, ka pupunta sa kalaban. Hihingi ka ng tulong sa kalaban. Tulad ngayon, nakikisukob sila ngayon sa payong ng iba't ibang network. Samantalang dati, sila yung pinakikisukuban. Diba? Kaya ang lungkot, malungkot na masaya, na masayang malungkot. Yun ang totoo dyan. At fresh. Bakit? Siyempre dahil collab to. Hindi na pwede kung anong gusto nilang gawin agad-agad. May say din ang GMA7. Ay, oo naman. naman. Abangan natin kasi kung nga dito sila magkakaproblema. Collaboration to Oo. Diba? Siguro sabi ng GMA7, instead na magbuo tayo at magbalangkas ng isang programa na magbabayad pa tayo ng mga talents natin, might as well tanggapin na lang natin itong show na ito para meron pa tayong kitain. Tama. Parang gano'n. Correct. Sa mga commercials. Diba? Kaya napakalungkot dito sa punto ni Vice. Diba? Nakapunta sila sa isang network na malakas, pero para sa kanyang imahe, hindi nakaganda. Kaya, Diba? Hindi nakaganda sa kanya to. Yung nga, diba, inanong rin nga sa isang buzzer na nagsalita ka noon na where you belong. Kasi diba, yung mga artista ng game, bakit nagsisilipatan kayo dito sa amin? Sa Akala ABS, ko ba where you belong where na you yun? belong. O ngayon, sabi nga, where you belong now. Where do you belong now? Oo. At saka yung pag-iyak-iyak, di ba parang iisipin mo, tatanungin mo ba ako, bakit kayo umiiyak? Umiiyak kayo dahil may tumanggap sa inyong bahay. Nakakababa.
nakakababa. Lalo na sa istasyon nila, di ba? Na nilunok na ang lahat, magkaroon lamang sila ng espasyo sa mundo ng telebisyon. Hindi ko alam kung ano ang iaapungap kong salita. At alam ko, magiging aktibo na naman ang mga bashers ni Vice Ganda, yung mga trolls niya. Ay, oo. Aminin naman Totoo. natin yan. Kapag si Vice Ganda na ang pinag-uusapan at kinokontra si Vice, napaka-aktibo. Oo, Kanyang makariba trolls, sila diba? kaagad. Yun. Pero wala tayong magagawa. Ang social media ay isang bukas na akla. Kung anong natatandaan ng ating mga kababayan, yun ang ibinabalik sa mukha na ng salita. Correct. Tama. At ating pinag-uusapan kung anong dapat at hindi dapat. Tama. Yun eh. At saka yung pagsasalita ng tapos, pinakamahirap yan. Napaka-ano Napakaano yan. Siguro naman alam din naman na taga-GMA7 yung kapasidad naman ni Vice noon. Di ba? Alam nga namang hindi. Correct. Diba? Kaya naka-ready na yan. Kahilig na sila. Di ba sinabi natin, ang negosyante yan, Jenny? Negosyo Oo. ang pagpuprograma. At kapag sinabing negosyo, alam na natin kung ano yan. Diba? Yesterday. Ano ba ang gusto mo sabihin kay Vice? To Vice Ganda. Sasabihin na naman, Vice, tatlong Tatlong tsaka. tatlong tsaka nito. Kaganda-ganda mo. Okay. Hindi, yun lang naman talaga na ibabalik mo eh. Ito na naman itong tatlong tsaka na to. Paano na naman ang sinasabi? Kaganda-ganda mo. Ayun, yun lang. To Vice Ganda, it's better just always keep quiet and do not be... Si Vice, keep quiet. She can never keep quiet. You just better keep up your mouth shut because everything you say... Wala talaga magsasalita talaga. Hindi na lang. Because every time you say, you will be back to you. Ay! Oo. Sasabihin ni Vice sa'yo, eto na naman itong baklang to, pa-English pa, mali-mali naman. Ano sagot mo? Yeah, you know, Vice, I think you already understand about my English. So that's why you just listen. Sabi niya, thank you, Vice, but I understand na may English. So you better listen. You better listen to me. So that's why, Vice, you just minimize your hanas. Yung hanas. Wala nang masabi. You're being You're being tactless. tactless. You just minimize to being tactless. Because every time you say, you know, the people are listen to you and put it in their notes. So that's why every time... Notes. Nilalagay sa notes? Ano, tinatandaan. Oh, you put it in the notes and then every time you say, bye, you say about this, you say about that. Pinabalikan. Yun na ibig niya sabihin. Tatandaan mo, minamarkahan ang bawat salita mo. Kaya kapag nagsasalita ka ng tapos, ibinabalik yun sa mukha mo. Ayun. Parang basura mo, binabalik sa mukha mo. Oo. Parang ganun.